Ladies and gentlemen, welcome to Hong Kong! First requirement guys, of course passport. The moment of truth, immigration. PWD passport. Be careful sa pagbobook ng pocket wifi. Dito tayo papasok guys. To city. Natin ang sandwich for. Okay, let's go! Hong Kong! Budget na pag-i-stayan. Nothing fancy guys. Ayan siya. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, nandito tayo sa NAIA Terminal 3 dahil pupunta tayo ng Hong Kong. I'm super duper excited guys. At the same time, nung papunta dito, nung nag-grab ako papunta dito, medyo naging emotional ako. Ganun pala yung feeling ng solo travel. Kumbaga kasi first time ko siya, kaya medyo kinakabahan din ako ng slide, pero mas lamang yung excitement. Tapos yun, share ko na lang din sa inyo mamaya yung mga magiging process dito sa airport, immigration, tapos syempre hanggang makarating tayo guys ng Hong Kong, and paano rin yung process doon hanggang makarating tayo ng pag-i-stayan natin sa Hong Kong. Ito lang din pala yung dala-dala ko guys. Ayan. Isang backpack na maliit. Ayan, tapos ito, medium size na luggage. Tara, let's go! Okay, dito pala guys, pagpasok. Di ba before? Ay, sorry. Hong Kong Express. Okay, thank you. Pagpasok, counter D. Ito, di tayo magbayad ng travel tax. And I think guys, dyan din sa letter E, tapos dito sa may letter C. Yan, puro travel tax counter. Sa pagpasok lang. So, nakuha na natin ang nabayaran na natin ang travel tax. And ang binayaran ko guys ay 1,620 and plus 20 pesos kasi credit card yung ginamit ko. Tapos pwede nyo gamitin din ang debit card and cash. So pag cash walang dagdag, pera na lang sa mga card. Hanapin ko lang yung check-in counter natin guys. Yung flight pala na binook ko guys ay Hong Kong Express. Tapos ang flight ay 1:45 AM. And currently, it's 10:30. So we have nasa 3 hours no, na time. So marami tayong preparation. Mas maganda na rin na ganito guys para relax lang. Para if ever, sana hindi magkaroon ng issue. At least, we have an ample time. Ito yung flight natin guys. Hong Kong Express. Yan, 1:45 AM on time. Tapos guys, dito nyo rin makikita kung check-in is open. So far sa atin, masyado yata tayo napaaga. Ayan, wala pa nakalagay na check-in open. Okay. Ayan, so guys, finally, open na ang check-in counters. So ito ang ating check-in counter. And ayun yung mga tao guys. Medyo nahuli ako. Kasi tumambay muna ako saglit habang nag-aantay. Pero hindi naman siguro ganun karami, no? Sakto lang siguro yan. Ma'am, kailangan kong bumili ng luggage. For check-in. Oh, check-in. 4,800. So, passport na lang po. Yung 20 kilos po yung 4,800. Unfortunately, this is really easy guys. Nakuha na natin ang ating boarding pass. Ayun nga lang guys. Suggest ko sa inyo kung kayo ay magta-travel. Ayusin ko yung bag ko. Make sure nyo guys kung decidido na ba kayo kung kukuha ba kayo ng luggage or na. Kung kukuha ba kayo ng extra allowance na baggage. Kasi sa case ko, nung binuko siya nung una, ang pinili ko lang is 7 kilo na cabin na hand carry kumbaga. Tapos, nung tinatry ko kanina na mag-pack ng mga gamit, wala. Hindi talaga magkasya guys. Ang hirap naman kumilos na alam mo yun, konting mag-over na ako. Actually, nasa 8 kilos na yung pinapak ko. Tapos kahit anong pilit ko, guys, hindi ko mapababa ng 7. Paano pag nagpunta na ng Hong Kong, tapos bigla na lang may naisip kong bilhin. So, ang ending ko, nung nagpunta ako dito, bumili na ako ng extra na check-in luggage. Ang binayaran ko, guys, ay 4,800 pesos. So, dapat pagka kayo ay mag-book next time, dapat buo-buo yung loob nyo kung magsha-shopping ba kayo, kung may plano kayo mag-bit-bit ng mga mapapamili sa Hong Kong. In my case, hindi ako decided. So, ayan, buy tayo ng mahal. Grabe, sakit guys. And the moment of truth, nandito na tayo sa immigration. Medyo kinakabahan ako ng slight guys. Although may mga trips na ako before,
Pero first time ko nga kasi na magsa-solo travel. So parang iba yung feeling na mag-isa ka. Iniisip ko pag tinanong ko paano, sino kasama mo. Siyempre sabihin ko ngayon, wala. So yun, share ko na lang mamaya guys after this yung mga naging questions. See you later guys. Ito pala ang immigration guys. Ayun pa pala. Kailangan nyo pa pala guys. Ay, sorry. Ayun pa pala guys. Nasaway ako guys. Na bawal mag-video doon, no? Dito na muna tayo sa tabi. Ayan, ang kailangan nyo pa pala guys, bago kayo pumasok dito sa immigration area ay ang eGov. Yun guys yung app na pinifill outan lang. Ang ginawa ko bago ko pumunta ng airport, pinifill outan ko. I-flash ko dito guys sa screen yung mismong app. Madali lang naman yun, lalagay nyo yung name ng hotel, kailan kayo pupunta, kailan kayo uuwi. Yan, very basic lang. Tapos magpo-provide siya guys ng QR. Kasi yun, kailangan yun bago kayo pumunta dito sa immigration. So yun, tara, pasok na tayo. So yun guys, access tayo sa immigration. That means tuloy na tuloy tayo sa Hong Kong. Tapos pala guys, yung pinasok na immigration, meron din dun yung security check. Pinapahubad pa rin yung shoes, tapos mga laptop, gaalis mo siya sa bag. Kahit pala past 12 na, maraming mga open na stores. Dito sa Terminal 3, dito sa International Departures. Yan. Yan. Open din ang Kenny Rogers, ang Tapa King. Ay, sarado guys. Ay, Blue Smith, tama ba ako? So sana guys, balak bumili ng coffee. Tapos ang gate daw natin ay Gate 115. So yun guys, pumesto muna ako dito sa gilid. And ito na lang binili ko guys kasi sarado yung kape. Yan. Ayan, so share ko sa inyo guys real quick yung travel requirements for Filipinos kapag pupunta kayo ng Hong Kong. So first, meron ako listahan yan guys para make sure natin na tama ang mga pinagsasasabi natin for today's video. Alright, so first requirement guys, dapat merong of course passport na issued within 6 months. And of course, ang Hong Kong guys ay no visa required. Okay? And pwede tayong magstay sa Hong Kong ng up to 14 days. Ayan. And then, of course, kailangan nyo rin guys ng plane tickets kasi para makapunta kayo ng Hong Kong. And lastly, yung e-travel, yung diniscuss ko kanina bago mag-immigration. Yun, importante yun. Yun, so pretty much yun lang. 4 lang na requirement. Tapos, ayun na, share ko sa inyo guys yung sa immigration ko. Actually, ang tinanong lang sa akin, 2 question. So, yung una niyang tinanong sa akin, of course, syempre, bago paglapit sa kanya, actually, antok na rin ako nun. Tapos at the same time, parang sumasakit yung tiyan ko. Kasi nung hawak ko yung cellphone ko, ganyan, di ba? Medyo nangangatog ako. Parang, meron pa rin talagang ganun. Meron pa rin, may konting kaba na parang nag-overthink din ako kung ano mga pwede niya itanong. Kasi nga, first time ko guys na magso-solo travel. So, iniisip ko kung ano yung mga tanong niya. Anyway, pagdating ko doon, nag-ano lang ako sa kanya ng good morning, na slight na smile lang, slight lang. Tapos, ang tinanong lang niya sa akin, kung government employee daw ba ako. So yun, syempre sabi ko agad, hindi ako government employee. Then, ang sunod niyang question sa akin, actually, pagkatanong pa lang niya sa akin if government employee ako, nakita ko na agad, na tinatakan niya na agad, guys, yung aking boarding pass or passport. Tapos, tinanong din niya ako, nag-follow up siya after that, actually. Ang sabi lang niya sa akin, hanggang 27 ka, no? Ng May. Sabi ko, yes po. Tapos yun na. Finish na guys. Very simple na process. Tapos pumila lang din ako doon ng mga 30 minutes. Bumili pala ako guys ng insurance, travel insurance. And mabibili nyo siya guys sa Klook, sa GCash. Share ko na lang din dito guys. Ang maganda doon guys, nakakapagbigay siya ng lakas ng loob. Kasi nasa around 200 plus lang siya guys. Tapos meron ka ng coverage. Kunyari, merong inaasahang pangyayari, ma-hospitalize ka, for example, wag naman knock on wood. Pero yung mga ganong bagay na emergency, di ba? Sa halagang 200 plus, 400, yung may option din na 400, insured ka na. So yun, nakpalakas din yun ng loob ko. And gusto ko rin i-share sa inyo, ay wala, nasa luggage ka na eh. Thank you so much for flying with HK Express. We can't wait to see you again soon. Okay guys, dito na tayo sa Hong Kong. Ayan,
susundan nyo lang guys itong mga to. Ninakaw lang kasi tahimik dito sa lugar na to. Pero yan. Yan, makita nyo guys. Pag transfer kayo, ibang flight na may kadugtong tapos immigration dito. Okay, punta tayong immigration guys. Okay. Thank you. Dito na tayo guys sa arrival hall. Ang laki ng airport nila guys. Oh. And so dito lang din tayo guys lumabas sa arrivals hall A. Ang agenda naman natin guys ay kukunin natin yung nirent nating pocket wifi. Tapos siguro magwi-withdraw rin tayo ng konting cash. Para mas, syempre mas okay pa rin na may hawak kang cash, di ba? Tapos, bibili rin tayo guys ng octopus card. Yun yung parang para sa atin beep card, kung yun pa rin ba yung tawag doon. So yun yung ginagamit guys sa mga convenience store, sa bus, sa train. Explain ko na lang din mamaya guys kung bakit kailangan kong bumili. Kasi pwede mo rin yun talagang mabook sa Klook. Para pagdating dito, pipick upin na lang. And then, after that, hanapin natin ang bus papuntang city. By the way guys, time check right now, it's... wala akong relo. Wala kasi akong relo. So ngayon guys ay 4:58 AM. So sa mga mag-a-arrive ng ganitong medyo alanganin, no? Kasi ang kanilang train to the city, usually nasa 6 AM pa yung nagsa-start. Same goes sa bus. So mamaya explain ko sa inyo guys kung paano tayo makakapunta ng city. For now, pick upin natin yung wifi. So yun, ito lang din siya guys. Very simple. Actually, hinanap ko siya kanina. Katapat na katapat lang pala guys ng Arrivals Hall A. Ito na guys. So kung meron kayong mga nirent na wifi, sa Klook ganyan, usually dito yung pinipick up. Ayun, may mga counter nakalagay A16, A15, or for example, SIM card. Tapos, ang ako naman, unikot. Wait lang. Okay. And anyway guys, be careful na lang, no? Sasuggest ko sa inyo, be careful sa pagbobook ng pocket wifi. Lalo na kung alanganing oras kayo dadating dito sa airport ng Hong Kong. Kasi sa case ko, nag-book ako sa Klook. Papakita ko dito guys sa screen din kung saan ako nag-book. Meron kasi doon guys, nung nag-search ako, dalawa silang nagpaparent ng pocket wifi. Pero, munti ko nang i-book yung isa. Yun pala yung isa guys, ang hours of operation para ma-pick up mo siya dito sa airport ay hanggang nasa parang 1 AM or 12 midnight. So kung dadating ka ng madaling araw or alanganing oras, hindi mo siya mapipick up, hihintay mo pa yung the next day, next operating hours nila bago mo ma-pick up. Buti na lang, yung isa yung naklik ko na pangalawa, pagtingin ko na 24 hours siyang pwedeng i-pick up. So yan guys, ito yung binook ko. Wi-Fi Hong Kong Airport Pickup. Tapos yan nakalagay dito. Yung C details nakalagay ay... Basta ito, papakita ko muna itong voucher ko sa kanya. Free gift. Oh yeah, free Cable gift. and charger. Cable and charger. Wi-Fi name, SSID, Wi-Fi Oh name, yes, Wi-Fi. PWD password, and this one the power. Okay, Yes. thank you so much. So yan guys, meron pa silang freebie. Binigyan tayo nito guys. So, ano to? Parang mga cable, no? Fast data cable. Taray. Yan, freebie siya guys. Tapos, ito yung device. Parang cellphone, na old school na cellphone. And then, sabi lang sa akin, i-connect ko lang daw dito. Nandito na yung wifi name and password. Ayun. Confirm guys, dito ang 24 hours. Mamaya na ako magko-connect dito. Dapat nga ngayon ko na itry no? Hindi. Naniniwala naman ako na gagana naman to agad. Ang galing ng airport nila guys, parang may highway dun sa loob. May mga parang expressway na datingan yun nandito sa may labas ng airport nila. Pero nasa loob lang din pala yun ng vicinity ng airport. Vicinity? Kasi yan, tapos binaba na kami. Pagbaba namin, diretso escalator guys. Pagpanik namin, nandun na kami agad sa immigration. Siyempre bawal mag-cellphone doon guys. Tapos ang immigration nila guys, hindi yung machine, may tao guys. Kalimutan ko na nga pero merong, yung dati kong punta, hindi ko sure kung ano, pero may tao guys. Yung iba nga may tinatanong-tanong din. So parang katulad sa Pilipinas. Pero so far ang bilis ng andar. So feeling ko hindi naman mahigpit talaga doon. Tapos after that, paglabas doon dumiretso ng
Dire-diretso na siya guys eh. Paglabas nun, customs. Baggage muna. Baggage claim. Tapos pagdating sa baggage claim guys, wala ring tao. Pagkababa ako, nakuha ko agad yung aking luggage. Tapos, after nun, customs. Nandun na din. Tapos paglabas mo ng customs guys, ito na. Arrivals Hall A. Alright. So guys, punta naman tayo ngayon ng 7-Eleven. Ayun pala, sabi ko kanina, octopus card. Kasi ang octopus card, importante yan guys. Maraming paggagamitan dito sa Hong Kong. Ngayon, dahil alanganin din tayong oras dadating guys. So if ever same situation tayo, nung naghanap kasi ako sa Klook, wala akong makita na octopus card na available for pick up for 24 hours. Wala, parang wala. Ay, parang ako ba? Akala ko kinakausap. So yun, walang available na for pick up within ng 24 hours. So, walang choice. Mayroon pa naman pwede tayong pagbilan. And doon na-found out ko na 7-Eleven. So, hanapin natin ang 7-Eleven at gutom na rin ako, guys. Hindi umubra, guys, kasi sobrang mixed emotions kanina, di ba, nung papunta. Tapos, pagdating sa immigration, parang sumakit yung tiyan ko na parang kinakabahan ako. Tapos, nung kumain ako nung ano ba yun? Ensaymada doon sa boarding gate habang naghahantay ng flight. Parang di ko siya masyadong nalasahan. Siguro may adrenaline, kumbaga, kung gano'n, no? Parang adrenaline rush siya. Bilis ko siyang kinain, pero parang hindi ako parang wala lang. Tapos ngayon, pagkababa guys, ng airport, sobrang gutom na gutom, as in, kulong-kulo. Saan na ba tayo? Ito pala. Ayan, meron na bukas na restaurant, guys. Ayan, isa. And, ang cute ng pusa, guys. Oh. Sa mga mahilig sa cats, gumagalaw yata yung tenga niya. Ha? Hindi ba? Ay, hindi. Ang laki. Ayan pa guys, pwedeng magpa-exchange pala dito ng pera. Pera sa pera. No? Okay. Sabi guys ng 7-Eleven. May 7-Eleven. Ay, meron nga guys. Ito oh. Kaso sarado guys. Ayan. So, ang gagawin natin sa octopus card. Check na lang natin doon. Mamaya magtatanong ako. Pero, ayun pala guys, dito may mga withdrawal na din. And by the way, di ba doon tayo galing kanina sa Arrivals Hall A? Halls, ano ba? Doon yung A. And then dito guys yung B. Doon, banda doon. Ngayon, sa pagitnaan nila, meron ganito guys. And dito guys yung papuntang city. Ayan, eto. Ito siya guys, oh. Mabasa nyo ba? Ayan. To city. So, dyan din, pwede tayo guys mag-train. Dyan din pwede tayong mag-bus. And pwede tayong mag-taxi. And in our case ngayon guys, wala pang 6. So, most likely hindi pa open dyan yung train and yung bus na normal na sinasakyan. Ayan, so yun guys, ito, tinitingnan ko sa Google Maps ngayon. Tinype ko dito sa taas, Terminal 1 ng Hong Kong Airport and then Tsim Sha Tsui. Ito, lumabas ang option guys ng bus. Ayan. 5:30 pala guys nagsa-start ang bus A21. Pag let's say for example madaling araw ka, try natin, papalitan ko to ng madaling araw. Say 3 a.m. tomorrow ka dadating dito. Bus NA21. Tama ba? Oo. No, ito, bus N21. Yan. 1 hour 50 minutes. Ganun din. Tapos yun na, pwede ka makababa sa city or Tsim Sha Tsui. Tapos of course guys, pwede rin kayo mag-book. Kunyari, normal naman yung oras ng dating nyo. Pwede rin kayo nung Airport Express. Yun yata yung pangalan. No? Nabubook din siya sa Klook guys. Train siya. Tapos yun yung pinaka-fastest. Pero the only thing, I think, sa akin, ang downside niya is bababa kayo sa Hong Kong Station. Tapos from Hong Kong Station, lilipat ka pa ng line. Or depende kung nasa Hong Kong Station yung magiging hotel, malapit doon. Pero in my case kasi, sa Tsim Sha Tsui, parang lilipat pa ako ng red line, lilipat pa ako ng other line para marating. So, for example, marami ka rin bit-bit, parang medyo hassle. Unlike kapag nag-bus ka, sit and relax ka na lang. Tapos, doon ka mismo sa lugar na kung saan ka pinanganak, kung saan ka matutulog. Doon sa mga hotel, inaantok na ako ng slide din guys, tapos gutom na gutom. Ayan, mag-withdraw na talaga ako legit.
So mag-withdraw lang ako siguro mga 10,000 pesos sa peso natin, no? Tingnan natin yung conversion. Tapos gagamitin ko pala guys ay GCash card. Kasi guys, ang GCash card daw, actually hindi ko alam. Pero nakipanood ko yung mga vloggers, GCash ang ginagamit nila. So, join tayo sa GCash. Sabi mura daw talaga para daw wala daw charge. Eh di ba pag normal na ATM pag nasa ibang bansa ka, parang nasa 250 pesos, parang ganun. Hindi ko na lang din alam ngayon, pero let's see. Welcome to Hong Kong. Enter your PIN, enter clear. May English translation na pala guys. Okay, all good. Oh, shucks. Mali ako. And magkano ang minimum? Magkano ang 1,000 Hong Kong dollars? Try natin nga kung papasok. So yan guys, ang winidraw ko ay 1,200 Hong Kong dollars. Tapos nakita ko doon yung conversion nila nasa 9,800 plus in peso. So yun yung na-debit sa akin. Anyway, walang 7-Eleven guys, no? So ang octopus card ang ating medyo... Saan kaya tayo pwede bumili? Pansin niyo may mga natutulog din dito sa airport. Yan. So pwede yun guys, pwede kayo maghantay din dito. Mukhang okay naman, komportable. Marami ako nakikita mga mauupuan. Ay, antok na ako, pagod na rin ako. Walang tulog guys. Ito ba guys, oh. Cute. Yan, mga waiting area, oh. So saan ako nagpunta? Ganda, oh. Wow. Ganda ng ito pa guys, may screen na naman. Grabe. Ang sosyal ng Hong Kong Airport. Asan naman yung pagkain? Gutom na ako. Guys, wala akong makitang mabibili ng pagkain. Medyo namamahalan ako sa mga restaurant. Pero meron din pala guys na vending machine dito lang din sa loob ng airport. Inom lang ako ng drink siguro para medyo ma-refresh. Medyo bagsak talaga energy ko guys, sorry. Aside from bus, aside from train, of course pwede mag-taxi. Ang ginagamit nila dito, Uber. Yun yung nagamit ko rin before Uber. Meron pa yatang isang app eh. Pero yun nga, pag mag-isa ka, medyo kamahalan siya. So pag group naman kayo, yun, okay din yun. 24 hours yan to pwede kang mag-taxi. And pag group kayo, obviously, makapaghati-hati kayo. Guys, ito yung nabili ko. Kaso wala no, tignan mo. Kinagat ko kasi agad-agad guys. Yan, ito guys ay $13 sa vending machine. Pantawid lang guys, pangtawid gutom. Tapos yung GCash card din guys, gumagana sa vending machine, tinap ko lang siya. As naisip ko, wag na muna tayo bumili ng octopus card. Although, upon checking, meron din daw nabibilan dito octopus card sa tourism office. Parang ganun. Wait lang, ni-research ko yun eh. Papakita ko. Flash ko na lang dito sa screen guys. Tapos, punta na lang tayo dun sa may bus 8021 na mismo kasi I found out din na gumagana daw ang Visa, Master, or Credit Debit Card. So, itry natin guys ang card para hindi na tayo maglakad-lakad ng malayo pa dito. Okay, dito tayo papasok guys. To City. Let's go. Ayun na yung train, oh. Follow nyo lang to guys. Nagsusum na yung ating camera. Yan, to bus. Nung tayo pupunta. Ayun na guys, ang bus terminus. Oh my God! Ako OA. Naramdaman ko na guys na nasa Hong Kong talaga ako nag-sink in na. Tsaka medyo nagising ako guys, napansin nyo ba? Kasi nakakain ako tinapay na may chocolate. Guys, nasa Hong Kong na talaga tayo. We made it. Diba? Kanina kabang-kababa ako. Eh, hindi ako makapaniwala. Ay, mag-isa lang din ako. Kaya sa mga may plano pumunta ng Hong Kong, kayang-kaya yan, guys. Manifest natin yan na makapunta tayo ng Hong Kong talaga. Kahit solo, no? Pero syempre, masaya pag may kasama rin, no? Pag family. I-push nyo na yan, guys. Okay. Medyo nagising talaga ako. For some reason. Okay. May 7-Eleven din pala dito, guys. Ayan. Up. Yeah, mani popcorn at mix. And tayo dito sa bus. And guys, ano pala, ang Hong Kong, wala siyang time difference sa atin. So, kung oras na para... kung oras na sa umaga, ano ba?
o oras na para magsipilyo ka na, Jerry. Hindi, for example, 7 a.m. na sa atin. 7 a.m. din dito. Mali pala tayo guys ng pinuntahan. Hindi tayo dito. Ay, tumodo kaliwa tayo eh. Papuntang 7-Eleven from dito sa may, yan sa may sign ng bus terminus. Pakanan pala guys, ang bus A21. Guys, di ko napigilan kasi gutom pa rin talaga ako. Yung kanina kinain ko na tinapay, maliit lang siya eh. Halos walang nangyari. Pero medyo nagising ako guys. At bibili tayo ng, yan, bibili tayo ng egg sandwich. So yung mga price nila guys. So $18 for one sandwich. And ito pa, $30. Ito. Mahal ba guys? Hindi ko pa alam, hindi ko ma-convert eh. Pero lalagyan natin siguro yung price dito. Pero parang mahal yan. Kasi times 7 yata sila eh, no? So yun guys, ito ay nabili natin egg sandwich for $23. Tayo natin ng egg sandwich ng Hong Kong. Kasi sa Japan, ang sarap ng egg sandwich dun. So guys, let's eat. Ito pa. $15. $13. Convert nyo na lang guys. Kasi nagtanong ako dito ng octopus card. Sold out. So tatry na natin ang GCash card doon sa bus mamaya. Okay guys, ayan. From sa 7-Eleven, punta na natin ang A21 bus. Wala akong nararamdaman na difference. Pagdating sa weather guys, temperature, pares na pares sa Pilipinas. Tsaka sabi nila, pagka bumababa daw ng Hong Kong airport, may something na distinct na amoy. Wala naman. Ayun guys. May second floor. Sana makasakay tayo na second floor para ma-experience natin. Ayun pala guys, so, mga taxi. Parang doon yung taxi, no? Taxi bay. May parking doon, taxi. Ayan. Options to pay. Octopus card, Master Visa. Ayan, check nyo na lang din guys. Kung nagtatanong kayo guys kung ganong kabilis or kadalang, ito yung other departure times guys. So every 30 minutes pala siya. Ayan. So ngayon tayo hinihintay natin 6:30, 7 a.m., 7:30. Ayan. Ayan na yung bus natin guys. Okay, let's go. GCash. Okay, guys, it worked. Okay, lagay muna natin dito yung luggage natin. Tapos panik tayo. Release! May nadali ko talaga, guys. Okay, dito tayo sa taas. Alright. Grabe na talaga, guys, yung antok ko. Ayan. Pero ayos ang kanilang bus, guys. Ito, may ganito. Talagang makakatulog ka. Di ba lang, ang travel time, I think, 1 hour 15 minutes. Correct me if I'm wrong. So, makakarating na tayo doon sa Tsim Sha Tsui. And yung pamasahe, convert na lang natin mamaya. Try ko i-flash sa screen. Ito ang cheapest way talaga para makarating ka sa city. Mamimili ka na lang kung anong bus number ang iyong sasakyan. And hindi umipek yung egg sandwich, hindi umipek yung talagang antok na guys. Wala pang tulog. More than 24 hours na pala akong gising. I just realized. Okay, good night. Papakita pa rin sa inyo yung kalsada guys. Yun guys, ang highway ng galing airport. Galing tayo Naiya ngayon eh. Actually, mukha siyang Naiya sa totoo lang. Ng slide. Ayan, pag sa malayo. Tapos ito yung Skyway, no? Tapos ito yung mga Resorts World. Nakamuka. Ayan. Guys, nakababa na tayo dito sa Middle Road. Diyan tayo bumaba. Tapos sabi 1 minute away na lang daw ang ating pag-iistayan. Yan, napansin ko guys, almost 8 a.m. puro sarado pa yung mga dito, mga establishments. So most likely, no, sila? Late. Diba syempre, late sila than 8. No? Kasi kung open sila ngayon, dapat open na sila ngayon, ha? Okay, i-maps ko lang guys papunta doon.
sa ating pag-i-stayan. Actually, ang pag-i-stayan natin ay ilang minute, 1 minute walk lang. Hong Kong. Parang Ortigas din, guys. May pagka-Ortigas, ano? Ayun, oh. Okay. Tutulog muna tayo mamaya, guys. Tapos namayang hapon tayo ilalabas. Guys, ito na pala. Doon na tayo bumaba ng bus. Diyan. And ito na yung tutuloy natin, guys. Ang Chungking Mansions. Ito siya, guys. So guys, pag naghahanap kayo ng budget na pag-i-stayan, ayan ang Chungking Mansions. Kilalang kilala yan dito, guys, sa Hong Kong. Ayun, guys. Ito nga lang, pag nagbasa kayo sa internet, guys, sasabihin, sketchy na lugar dito sa Hong Kong. Pero kung tutuusin, sobrang lapit niya sa lahat, guys. Katulad nitong kalsada na to, guys. Yan yung mahabang dinaanan natin ng bus. Yan yung Nathan Road. Tapos maraming tourist spots na walking distance lang dito, ayon sa aking research. Ayan, so far sarado pa kasi, guys, yung mga stores dito sa ilalim, ganyan. Ayan, may mga money changer. Lakarin natin. Hanapin ko lang, guys. Tapos yan, iba-iba rin yung mga block dito. Ayan, B, C, D, E. Yung atin kasi block A, I think. Ayan, dito sa baba, marami kang makikita, guys, na mga actually, mas maganda na tomorrow na lang siguro, no? Tomorrow. Ay, mamayang hapon na lang, no, pag-open na yung mga stores. Sige, pwede na rin naman. Lahat tayo dito, guys. Hanapin natin yung Block A. Ito, ang Block B. Ayan, guys. Oh. Mga eatery. Mais naman. Ayan, chicheria. Oh, may mga Pilipino pa, guys. Ayan. Ayan, dito lang pala tayo, guys, sa mismong entrance. Lagpas-lagpasan natin ang Block A. Okay, dito pala tayo, guys. 15th floor. And ang sabi sa akin ay Flat A1. So, ayan. Ayan yung Flat A1, guys. Tapos, sa loob pala niyang Flat A1, iba-iba pa siyang guys. Iba-ibang unit. Parang meron yatang 7 units dito sa Flat A1. Tapos, binigyan na lang ako dito. Doon ako pala sa 11th floor, pumunta doon yung lobby nila. Tapos ito binigay sa akin, keycard. So, pasok tayo ng A1. Pakita ko sa inyo yung room. Nothing fancy, guys, ha, magiging room natin. Sobrang simple lang. Talagang on a budget. Ayan siya. O, di ba maayos naman? Para sa akin, okay na to. Kasi, guys, ang mahal talaga ng Hong Kong. Ibang klase ng hotel. Ay, may CCTV rin sila, guys. Oh. Asan yung 7? Ito, guys, ang dilim. My gosh, walang ilaw. Not a problem. Okay, let's check in. Okay, buksan ko na to. There you go. Okay. Okay, room tour tayo, guys. Room tour tayo ng maliit na room. Okay, let's see. Okay, ito siya, guys. Very, very straightforward. Meron tayo ditong fan. And then yung bed natin, guys, double bed. Laki-laki pa yung space. Titignan nyo, kasya naman, no? May mirror tayo dito. Tingnan mo kung haggard. And, ito pa, guys, may sarili tayong CR. If you don't mind me asking. Charing. Okay. Ayos, di ba? Mapasin nyo, guys, bowl lang. Asan yung shower? Huh? Where's the shower? Ito, guys, ang shower. Ito na rin pala, oh. Ayan, salamin. Pero parang wala silang toiletries, no? Check ko na lang. Meron ito. Okay. Okay, guys, so, ayun, sana I'll see you guys na lang later. Papahinga muna ako, guys. And sorry, babawi talaga ako.
Sana makarecharge tayo ng energy kasi mamayang hapon lalabas tayo and explore natin tong Chimshatri area. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin for today's video. Sana meron kayo napulot na aral. Sana naging helpful sa inyo yung video. Pero pag may mga tanong kayo, feel free to drop a comment. I'll see you later. Thank you so much. Bye-bye. Ay, hala, nakalimutan ko magsabi kung magkano ko siya na-book at saan ko siya na-book. So, na-book ko to guys sa Agoda. And ang binayaran ko guys for 5 nights ay 6,657. So, kung i-divide natin yung 6,657, tama no? Sa 5 gabi, ito lang siya guys. 1,331 pesos. And technically, itong room na to guys ay good for 2. So, for example, dalawa kayo, then hati kayo, less than 1,000 guys, no? Sobrang mura niya para sa Hong Kong. Tapos sa akin naman kasi wala namang, siguro depende na lang din no, kung anong mas preferred nyo. Depende rin sa budget. Eh, sa case ko, doon tayo sa budget. And mag-isa lang din naman ako. Importante may matutulugan tayong komportable. Ayun pala, hinahanap ko kanina pa yung TV. Ito pala siya guys. Nagtataka ako kasi nga merong remote. Pero may TV pa pala. Oh. Diba? Ayun. So, very simple room lang guys para sa ating Hong Kong trip. And kung nagtataka pala kayo, 5 nights ang binuko, no? And nakapag-check-in ako ng maaga 8 a.m. kasi binuko yung the day before. Kasi kung hindi ko binuko yung the day before guys, ang check-in pa dito nasa 2 p.m. or 3 p.m. pa. Duling na tayo ng oras na yun sigurado. Kaya mas pinili ko na makapagpahinga para mamayang hapon makalabas tayo. Ikutin natin guys ang Chimshatri area. So, thank you so much again guys sa pagsama sa akin today. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Pahinga muna tayo and I'll see you later. Bye!